isang panganib na umaanlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawang para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, subo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapong humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, subo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bilang pagkikiisa ng Mafar Barm sa pagdiriwang ng Longman Celebration na National Rice Awareness Month, samahan po niyo kami sa ating panatang makapalay. Bilang isang mamamayang Pilipino, Nakikiisa ako sa panatang. huwag magsayang ng kanin o bigas. Magsasaing ako ng sapat lamang. Sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Ganon din ang aking gagawin. Kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin. Pati na ang ibang pagkain. Bukod sa kanin tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo nang mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka. At nang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aming isa sa puso ang panatang ito. Sa bawat tingog ng bigas o kanin na aking matitipid ay nagiging sa saglit. Makinig sa programang Mafar Farm Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Farm Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Farm Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Sabayang napapakinggan sa Voice FM 92.1, Radyo Bandera 105.3 at DXUP FM 105.5. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Farm Updates. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura.
mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagal ang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Magandang araw po ng Sunday, mga kasamang mga magsasaka. Assalamualaikum. Kanulangon-langon ng mga talyawid, mga insada, mga taga-Praton Extension Worker, saan sa kanong mga lugar ang gumano niya ang programa tano. So, inaasahan po namin na kayo po ay nakatutok at nakikinig na rin sa ating mga partner stations na kinabibilangan po ng siyempre ang ating walang kupas na DXUP. Diyan po sa may UP, ang ating There FM 89.7 FM dyan po sa may Kabakan, and ang ating pong DXTC radyo natin, ang Hot FM dito rin po sa lungsod, at ang ating pong syempre ang taga-suporta din natin na DXJC Voice FM kanong mga Bangsamoro, at ang ating pong base ay ang Radyo Bida ng DXMS. At hindi natin nakakalimutan, bago lang ho natin naging partner ito, ang ating bandera, ang ating DXGN, at nasa simulcast din ho tayo doon po sa Maguindanao Sky Cable Channel 4 and 33. Kung kaya't sana po ay maibigan ninyo at kapulutan ng aral ang isang buong oras na pagtatanghan ng ating programa na magbibigay kami ng balita, first ng ating pong mga talakayan sa mga kaganapan, mga gagawin at nagawa na, ang ating pong price monitoring updates, ang ating pong mga techno tips sa pamagitan po ng ating mga plug. Magbabalik po kami mga kaibigan pagkalipas po lamang ng mga ilang paalala. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. ISDA o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o Land Distribution and Development for the Upliftment of Poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ang kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Public Service Announcement.
Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TAACPC staff para sa pagpoproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho. Iwas scam. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Para po sa ating mga balita, una, ikalawang batch ng pagsasanay ukol sa organic agriculture isinagawa sa bayan ng Dato Saudi at Dato Salibo, Maguindanao. Ito po ang pag-uulat ni Miss Naima Mamisel. Ipinagpatuloy ng Gender and Development ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang pagsasanay ukol sa organic agriculture para sa mga membro ng Social Welfare Committee ng Bangsamoro Region. Noong ika-23 hanggat ika-26 ng Nobyembre, isinagawa ang pagsasanay para sa ikalawang batch ng SWC na may kabuuang 60 kababaihan mula sa Dato Salibo at Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Ayon kay God Focal ng MAFAR na si Diana A. Manalasal, ang aktibidad ay isang pangunahing hakbang pa lang mula sa mga nakalaang programa para sa mga kababaihan. Ang programa ng MAFAR God ay walang layunin kundi maitaguyod ang mga kababaihan na maging bahagi ng pag-angat ng ekonomiya. At sa pamamagitan nito, nais naming maiparamdam at maparating sa inyo ang serbisyong Bangsamoro, dagdag pa ni Manalasal. Kasabay ng nasabing pagsasanay ay pamamahagi ng buto ng gulay, organic fertilizer at kagamitan sa pagtatanim upang matiyak na maisagawa ang kanilang natutunan. Samantala, kung matatandaan, ang unang batch ng mga kababaihan na sumailalim sa parehong pagsasanay ay mga kapwa membro ng SWC mula sa bayan ng Barira at Buldon, Maguindanao. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. Hybrid Planting Festival ang Derby sa Mama sa Pano gamit ang 13 varieties ng hybrid seeds na suportado ng mga private companies isinagawa. Ang pag-uulat po ni Miss Nesrin Talib Musa. Isa sa highlight ng paggunita ng National Rice Awareness Month sa taong 2021 ang pagsasagawa ng Planting Festival sa bayan ng Mama sa Pano, particular sa Barangay Manungkaling noong ika-23 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang Planting Festival ay sumasaklaw sa 10 hectares demo farm kung saan ito ay tinaniman ng nasa 13 variety ng hybrid seeds na kinabibilangan ng NSIC RC 488H, NSIC RC 204H, NSIC RC 234H, NSIC RC 412H, NSIC RC 540H, NSIC RC 486H, NSIC RC 520H, NSIC RC 376H, NSIC RC 176H, NSIC RC 490H, NSIC RC 314, NSIC RC 526 at NSIC RC 526H. Ayon kay MAFA Regional Chief Agriculturist Tong Abas, ang nasabing aktibidad ay magkatuwang na itinataguyod ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform kasama ang partner line agencies na kinabibilangan ng National Irrigation Administration o NIA, PhilRice at ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa datos. Anya, layunin ng aktibidad na maituro sa mga magsasaka ang kahalagahan o kaibahan ng paggamit ng hybrid seeds gamit ang makabagong teknolohiya at pamamaraan upang kanilang ma-adapt at sa kalaunan ay makatulong na ma-improve ang kanilang kasanayan sa pagsasaka na siyang magiging daan upang tumaas ang kanilang ani at kita. Ito ay pinondohan sa ilalim ng General Appropriation Act for Bangsamoro o GAAB. Nandito tayo ngayon upang ipakita sa ating mga farmers ang kagandahan ng epekto ng paggamit ng hybrid seeds, kalakip ang makabagong teknolohiya.
Sabi ni Bangsamoro Director General for Agriculture Services, Dr. Daud Lagasi, na siyang kumatawan kay MAFAR Minister Muhammad Esyaku, PhD. Tayo sa ministry ay ginagawa ang lahat ng ating makakaya upang tulungan ang ating mga magsasaka na pataasin ang kanilang productivity upang guminhawa ang kanilang buhay bilang pangunahing mandato natin. Dagdag pa ni DG Daud. Sa huli, pinuri niya ang kahalagahan ng mga magsasaka na itinuturing na backbone of the nation. Nagpahayag naman ng full support ang local government unit ng Bayan ng Mama sa Pano sa pamumuno ni Municipal Mayor Honorable Dato Ahmad Ayampatuan na kinatawanan ni SB Secretary Roger Gornes. Anya, ang Bayan ng Mama sa Pano ay suportado ang lahat ng programa ng MAFAR dahil ito anya ang nagsisilbing gabay sa mga magsasaka upang umusbong ang kanilang kakayahan na siyang daan upang mapalakas ang kasapatan ng pagkain sa bansa. Ang NRAM ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing buwan ng Nobyembre alinsunod sa Proclamation No. 524 na nilagdaan noong January 5, 2004 sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Inaasahan na pagkatapos ng 3 buwan ay maaari nang anihin ang naturang palay at magkakaroon ng mas mataas na produksyon gamit ang makabagong teknolohiya na ipinakita sa kanila. Samantala, nandoon din sa naturang aktibidad ang iba pang key officials gaya ni na Director 2 for Agriculture Services Engineer Ismail Giamel, MAFAR Maguindanao Chief of Agriculture Saudi Mangindra at BRAP si Chairman Dr. Salik Panalunsong. Lumahok din ang mga representative mula sa partner line agencies gaya ni na Federation President Datu Anwaruddin Ampatuan at Lasid Ampak ng NIA, Statistical Specialist Naldo G. Pendaliday ng PSA, Isagani Boholano ng PhilRice, at representative naman mula sa private company gaya ni Leo Diaz at marami pang iba. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Nesrin Talib, nag-uulat. MAFAR BARM, isinagawa ang groundbreaking ng solar dryer pavement sa Pigawayan, North Cotabato. Ito po ang pag-uulat ni Erevani Datu sa Kaluran. Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang turnover ng isang solar dryer multipurpose drying pavement sa Pigawayan, North Cotabato. Matatagpuan ito sa Barangay Lower Bagir. Formal na nag-turnover nito sa magsasaka sa pamamagitan ni na Director for Agriculture Services Ismail Giamel, Chief of Engineering Section Ashnaira Abdullah at iba pang mga opisyales. May kabuang halaga ito ng 408,000 pesos sa ilalim ng pondong GAHAB. Halos 80 farmers ang makakapagbenepisyo nito mula sa kooperatiba. Sila din ang may access sa pagpapatuyo ng kanilang mga pananim. Nabigyan din ng multipurpose drying pavement ang mga probinsya ng Lanao del Sur at Maguindanao. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro. Iribani Dato sa Kaludan, nag-uulat. Magbabalik po tayo pagalipas lamang nito para po sa ating mga provincial news. MAFAR Trivia. Alam niyo ba, ang MOE o -1 element technique ay isang simple at murang paraan upang malaman ang kulang sa sustansya ng lupa? Ang mga magsasaka at technician, lalo na sa liblib na lugar na malayo sa laboratorio, ay makaka-access dahil ang batayan ay aktwal na performance ng palay. Ito ay tutukoy sa micronutrients na hindi kayang i-diagnose ng soil chemical test, gaya ng zinc, sulfur at iba pa. Makakatulong ang paggamit ng -1 element technique kit upang malaman ang tamang dami at kombinasyon ng pataba ng lupa. Lagi lang magtandaan, kapag masagana ang ani, mataas ang kita. Balita naman ho natin mula sa probinsya ng Maguindanao. Serbisyo ng fisheries sector sa naturang probinsya pinapaigting. Narito po ang pag-uulat ni Ms. Nuraima Sindato. Serbisyong pinapaabot ng MAFAR Fisheries Sector, particular sa probinsya ng Maguindanao, pinag-usapan.
Sa kauna-unahang pagkakataon ay sinagawa ang pagpupulong sa mga kawani ng MAFAR Maguindanao, particular ang MAFAR Municipal Officer, Aquaculturist 1 at mga farm workers upang pag-usapan ang sitwasyon ng pagsasakatuparan sa mga proyekto at programa ng fisheries sa probinsya ng Maguindanao. Ang naturang pagpupulong ay ginanap sa Glamour Convention Hall, Cotabato City, ngayon ika-23 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Katuwang ang fisheries sector ng MAFAR Regional Office sa pangunguna ni Director Mahmoud Mamalangkap at sa aktibong pasilitasyon ng MAFAR Maguindanao Fisheries Division sa pamumuno ni Provincial Director Ronjamin M. Maulana PhD ay naisagawa ang naturang pagpupulong. Layunin na mapag-usapan at magkaroon ng pagkakaintindihan ang bawat manggagawa ng MAFAR Maguindanao mula sa 36 na munisipyo ukol sa mga isinasagawang aktibidades, particular sa fishery sector. Sa pamamagitan ng isinagawang aktibidad ay nagkaroon ng suhestyon o rekomendasyon kung paano mas mapapabuti at mapaigting ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mangingisda sa probinsya. Sa naturang aktibidad ay nagbahagi ang mga kawani ng MAFAR Maguindanao ng presentasyon patungkol sa mga aktibidades na kanilang naisagawa at kasalukuyang isinasagawa sa munisipyo. Nilalaman din ng naturang presentasyon ang mga hamon na kanilang kinakaharap sa pagpapatupad ng mandato ng ministeryo sa kanilang nasasakupan. Kabilang sa nagbahagi ng presentasyon ang MMOs, Aquaculturist 1 at farm worker ng Dato Unsay, Order Kabuntalan, Raja Buayan, Dato Udin Sinswat, Dato Saudi Ampatuan, Dato Blasin Swat, Gindulungan, Dato Paglas, Parang, Dato Abdullah Sangki, Dato Salibo, Dato Muntawal, Pandag, Dato Anggal Midtimbang, Dato Piang, Sultan Mastura, Talitay, Matanog, Barira, Mangudadato, Buluan, Buldon, Paglat, Mother Kabuntalan, GSKP, Mama Sapano, Pagalungan, Sultan Sabarungis, Sharif Saidona Mustafa, Sultan Kudarat at Sharif Agwak. Ayon kay Provincial Director Maulana, nararapat na maibahagi at maipaabot ang mga serbisyo ng MAFAR sa mga kliyente nito, lalong-lalo na sa mga magsasaka at mangingisda. Dagdag pa niya, ang MAFAR sa pamumuno ng Minister Muhammad S. Yaqub, PhD, ay patuloy ang sinasagawang effort upang maiparamdam sa mga mamamayan ang totoong moral governance. Taus-pusong nagpapasalamat naman si Director for Fisheries Services, Dr. Mamalangkap sa lahat ng mga kawani ng MAFAR sa pag-organisa ng naturang pagpupulong. Aniya pa sa kabila ng kinakaharap na pandemya ay naisakatuparan at naipaabot pa rin ninyo ang mandato ng MAFAR sa probinsya ng Maguindanao. Dagdag pa niya, ang naturang pagpupulong ay upang maibahagi ang resulta ng mga aktibidad sa bawat munisipyo at maging reference ito kung saan tayo magsisimula at saan patungo. Ang naturang pagpupulong ay magsisilbing basehan kung kinakailangan pa bang dagdagan o pagigtingin ang serbisyo ng MAFAR sa probinsya ng Maguindanao. Ito ay base sa mga suhestyon at rekomendasyon na nakalap sa mga dumalo rito. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Maguindanao, Noraima A. Sindato, nag-uulat. Malita naman mula sa probinsya ng Lanao del Sur, MAFAR at TFBM o Task Force Bangon Marawi ipinamahagi ang Fisheries Post-Harvest Equipment mula po sa BIFAR Region 10. Ito po ang pag-uulat ni Mr. Mubarak Ibrahim. Tinanggap ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR sa pamamagitan ng Task Force Bangon Marawi o TFBM ang Fisheries Post-Harvest Equipment mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ipamahagi sa mga isdang beneficiaryo sa Lanao del Sur. Pinahagi ni BIFAR 10 Regional Director Teodoro A. Bacolod Jr. ang 4,168,352.75 centavos sa halaga ng project, supplies and materials para sa rehabilitasyon at pagpapabuti ng fish pond, ang pagtatayo ng floating fish cage at brush park at paggawa ng fish pot para sa tilapia, at 6,287,866 na halaga ng 500 seat gill net, 369 units spare fishing gadgets,
110 seats fish pan materials, 20 units fish stall, 19 units non-motorized bangka, 20 units portable smoke burner at 4 units smokehouse na may kabuang 10,456,218.75 Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Ministro Muhammad Isyakov VXD ang BFAR-10 para sa pasilidad na tumulong sa pagtaas ng kabuhayan ng mga mangisdang ng Marantao. Kami sa MAFAR ay pinalaki ang lahat ng mga posibilidad upang maihatid ang kalidad ng mga serbisyo ng gobyerno sa aming mga tao, sabi ni Ministro Yacob. Dagdag pa sa kanyang sinabi, hindi kami tatanggi sa tuwing nagkakaloob ang partner na ahensya mula sa ibang rehiyon ng mga pasilidad na makakatulong sa pagpapalakas ng ating mga komunidad, lalo na sa agriculture, fisheries, and agrarian reform. Sinaksihan ni Honorable Akira Alonto, Municipal Mayor ng Marantao, Lanao del Sur ang turnover ceremony at tiniyak niya ang kanilang pangako na higit pang paigtingin ang suporta katuwang ang pagpapatupad ng mga proyekto at programa na magpapaunlad sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangisda sa nasabing munisipalidad. Maparaming ani at kita serbisyong Bangsamoro mula sa Lanao del Sur, Mubarak Ibrahim nag-uulat. Sa tawi-tawi naman mga kaibigan, ito po ang pag-uulat at first salvo ng reporting ng bagong I.O. dyan. Walang iba kundi si Mr. William Usman. Narito po ang kaganapan sa naturang probinsya. Noong November 19 to 20, 2021 ay binisita ng kalihim ng Department of Agriculture na si Dr. William Dar ang munisipalidad ng Panglima Sugala sa Tawi-Tawi. Ang kanyang 2 araw na pagbisita at pamamalagi ay nagsimula sa Rosemead Salis Gymnasium upang masaksihan ang Mini Trade Food Fair 2021 na pinangungunahan ng LGU ng lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Honorable Mayor Norbert M. Sahali at kasama rin po sa nag-imbita ang CEO at COO ng Mangan by Iman na si Dayang Sahali at Alaysat Sahalitan. Kasapi rin po ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Tawi-Tawi na pinamumunuan naman po ng ating pinakamamahal na Provincial Director na si Dr. Aida Rusnami. Kilala bilang isa sa mga nangungunang ahensya para sa agriculture and fisheries sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang sa nasabing pagdiriwang ang pagtatampok ng kakaiba at saganang kayamanan, pati na rin ang iba't ibang kultura at kaugalian na meron ng Panglima Sugala. Ipinakita rin ang sipag at pagiging positibo ng mga magsasaka at mangingisda ng komunidad. Pati na rin ang pagbibida ng iba't ibang mga produkto nagmula sa kanila sa larangan man ng agrikultura o ng pangisdaan. Nasaksihan din ni Secretary Dar sa nasabing pagdiriwang ang husay sa paghahabi ng mga lokal na siyang ang pangunahing gamit ay binabad at pinatuyong dahon ng pandan upang makagawa ng maganda at makulay na banig na kilala rin sa tawag ng baluy. Kasunod dito ay ang presentensyon na pinangunahan naman ng Office of MAFAR na kung saan ipinakita kung paano ginagawa ang mga pananim na siyang ipinalalago sa agriculture and aquaculture ng Panglima Sugala. Nasaksihan din ng kalihim ang kakaibang kultura ng komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang pagtatanghal at aktibidad. Sa gitna naman ng hayagan ng pag-uusap, binanggit ni Secretary Dar ang lahat ng mga isyong nakarating sa kanya sa patuloy na promosyon ng pagpapanatili ng pagsulong at pag-unlad ng agriculture and fisheries. Dahil siya rin ay may kamalayan pagdating sa mga paghihirap at balakid na nararanasan ng mga ARBs at binigyang diin ng kanilang opisina ay bukas sa pagsuporta pagdating sa pag-unlad ng agrikultura sa bawat rehiyon man o sa buong bansa. Nabanggit rin ang pagbibigay niya ng 20,000 kasaba stock sa Panglima Sugala bilang simula ng kanilang kasaba farming o ang pag-unlad nito. Noong 2nd araw ng kanyang pagbisita, si Secretary Dar at ang kanyang mga kasamahan ay inimbitahan upang matunghayan at maranasan ang aktwal na tabo-tabo na matatagpuan sa Panglima Sugala.
Ang tabo-tabo ay kilala bilang tradisyonal na pagbibenta ng mga produkto o paninda na nagsimula pa noong 18th century, ngunit ang mga lokal ng panglimasugala ay ginagawa pa rin ito hanggang ngayon. Kasali na rin ang pagbibigay ng mga produktong agrikultura at mga kasuotan na libre bilang kapalit sa mga marine products. Sunod naman na nagtungo si Secretary William Dar sa Sama de Laut Seaweeds Farm na siyang pinatnubayan naman ng MAFAR Provincial Director Ida Rusnami at Mayor Norbert Sahali. Pinisita nila ang mga inaning seaweeds sa pondohan at sunod naman na nagtungo sa Magsaggaw Kasaba Farm upang masaksihan naman ang pagkayod ng kasaba bilang parte ng proseso sa paggawa ng panggi, isa sa mga kilalang lokal na produkto o pagkain dito sa Tawi-Tawi. Ang 2 araw na pagdiriwang na ito ay nagtapos sa sama-samang pagtatanim ng mga puno o tree planting activity ng mga opisyal bilang palatandaan ng buong pusong dedikasyon ng Department of Agriculture pagdating sa kapakanan at sitwasyon ng mga lokal na magsasaka. Kasama na ang patuloy na pagpapahalaga at pagpoprotekta nila sa kapaligiran. Maraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro. Mula sa probinsya ng Tawi-Tawi, ako po si William Usman Jr. nag-uulat. Mga kaibigan, yun po ang kabuuan ng ating pong balitaan at magbabalik po tayo para po sa ating talakayan pagkalipas po lamang nito. Gusto mo bang magkaroon ng masaganang ani? Gusto mo rin bang tumaas ang iyong kita? Sundin lamang ang sistemang Palay Check. Ang Palay Check ay isang gabay tungo sa pinagsanib na pamamaraan ng pagsasaka. Binubuo ito ng 9 na key check. Narito ang key check number 7, 8 at 9. Key check 7. Hindi bumaba ang ani dahil sa mga peste. Gumamit ng variety na patunayang matibay at angkop sa inyong lugar. Maglipat ng variety tuwing ika-2 hanggang ika-4 na taniman. Magtanim ng sabayan pagkatapos ng 30 araw na pagpapahinga sa lupa. Paramihin ang mga kaibigang insekto at iba pang kakamping organismo sa palayan na pumapatay sa mga peste. Key check 8. Anihin ang palay sa tamang panahon. Patuyuin ang palayan 1 hanggang 2 linggo bago ang inaasahang araw ng pag-aani. Anihin ang palay kapag nasa 85 to 90% o 90 to 95% ng butil ay hinog na. Mag-ani sa tamang moisture content o porsyento ng halumigmig ng butil. I-check 9. Pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. Patuyuin ang palay pangbinhi sa loob ng 12 hanggang 24 oras pagkatapos mag-iik o ma-reaper upang manatiling angat ang kalidad nito. Ikamada sa paleta ang nakasakong pinatuyong palay nang hindi mabasa o magpawis bago malinis. Dagdagan ang kaalaman para sa maparaming ani at kita. Mga kaibigan, nasa talakayan portion na po tayo at pag-uusapan po natin ngayon ang estado ng ating rice industry dito po sa BARM. Kasama na, kumustahin natin ang binhi, itong ALPAS program. At syempre pa, ito pang nationwide celebration ng National Rice Awareness Month 2021. So, ang kapiling mo natin ngayon ay ang Director ng Agriculture dito po sa MAFAR BARM. Walang iba kundi si Engineer Ismail Giamil. So, narito muna ang kanyang mainit na pagbati. Assalamualaikum, Director. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood via Facebook Live or any means of tri-media na tumatangkilik sa programa ng MAFAR. Once again, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan, mga kaibigan. Alam po natin no na ang palay ay or rice is the major
political commodity sa ating pong buong bansa. Hindi lang po dito sa dahil yan po ang ating pong kinakain, hindi natin mabubuhay kung wala yan. So una-unahin natin siguro, Direktor, na kukumustahin. Kumusta na po, saan na po tayo ngayon as far as the rice sector is concerned? Maraming salamat, ma'am, sa pagbigay oras sa amin na ibahagi yung overall status at direksyon ng ating ministry pertaining to the rice industry. Sisimulan ko muna sa ano yung nagawa na natin. Ang MAFAR so far, for the first time in the history of the VARM, na nagkaroon ng 36.64% increase in the first quarter of 2021. Not bad, okay. Yan ay dahil sa pangunguna ng ating minister na binigyan tayo ng direktiba na maparating, maparamdam, maparaming kita at ani at serbisyong Bangsamoro. Ayun, yun ang slogan. At sinundan to ng kanyang flagship program na tinatawag natin BINHI, Basic Integration for Harmonized Intervention, na kung saan ay sinimulan natin sa pinaka-basic, yung database improvement natin. Kasi doon nagmumula yung ating reference kung paano natin ma-harmonize yung proper intervention to the farmers. Okay. Pangalawa nito ay improve na rin yung ating RSBSA, Registry System for the farmers, na kung saan matagal na panahon itong medyo nahuli tayo, but this time, ang ating rice sector at ibang commodity ng MAFAR ay nasa track na tayo doon sa recording at pag-fast track ng ating enrollment sa RSBSA. Okay. For the moment, alam naman natin na this is the season for the upcoming, supposedly, for the dry season. But now, the farmers is on the preparatory. Yung iba ho ay nakatanim na, but most of them now is on the distribution pa dahil nasa planting, nasa preparation stages pa ng kanilang mga lupain. Okay. Last previous month ay kaka-harvest lang natin ng mga ating palayan. So, yun yung overall overview ng ating rice industry so far. Okay. So napakaganda ho yung binhi ho natin ngayon, no, ay at least matukoy na ho natin kung saan tayo naroroon as far as the database is concerned. Ang ating pong kinakailangan sa bawat magsasaka na maging beneficiaryo ng MAFAR itong RSBA. So importante po. And of course, yung geotagging, georeferencing, no, na nandyan, gagawin pa pagkakaroon yata ng information karaban tungkol dito ng ICTS. Ang rice industry, napakaganda po, 34.6% ang pag-angat ho natin sa first quarter. What about the second and the third quarter? Meron na tayong assessment. Wala pa ho tayong official release, but in our observation ay mataas din to dahil tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng farm inputs and monitoring natin. Okay. Pero in fact, ang ating mga kasamahan sa field ay almost every day ay nasa area na sila just to monitor yung ating planting and crop system. In addition to that, ay maganda ho ngayon dahil naka-geotag at georeference as you said, ma'am. Nakikita natin kahit ako mismo na nasa opisina lang. Alam ko ho, tukuyin kung kanino yung lupa to, anong hektarya, anong dami ng ating naibigay sa kanila. Isa yun sa mga pagbabago na pinangunahan ng ating minister. Going to Bangsamoro na siya. But for now, ay nasa proseso tayo ng pag-develop ng ating database and at the same time to sustain muna yung ating mga production. So, sa rice pa rin ho ang usapin ho natin. What about the RCEF, which an ALPAS, na kung saan national yan, at yung ating damang distribution sa funded ng BAA? Kumusta na po ito? Kasi patapos na ang 2021. Of course, kahit na nasa autonomiya tayo, ay hindi naman tayo pinapabayaan ng national government. But in fact, due to the COVID event, ay nagbigay rin sila ng alpas. Ahon lahat, sapat na pagkain. Ito yung mga hybrid na mga binhi. At the same time, yung RCEP natin with the national partnership with the PhilRice, isa ito sa mga patunay na talagang ang ating agriculture sector
in the region ay hindi napapag-iwanan pagdating doon sa ating tawag nito, tulong sa ating mga magsasaka. Marahil yung mga ito ay isa sa beauty or isa sa kinakagandaan ng binhi dahil hina-harmonize natin para hindi magkaroon ng duplication of interventions sa ating iba't ibang pinanggagalingan ng programa. Okay. So, matukoy ba natin, Director, ang gaano kadami na ang ating naipamahagi over our target doon sa dalawang programa na yon? Nasa 11,000 bags actually ang gusto natin ipamahagi. At the moment, nasa around, I think, 50% na tayo ng distribution. At ang patunay nito, doon naman sa RCEP natin, similar quantity ay actually ginawaran tayo na the best implementer among the region or the province in national level. So ganun ho kabilis yung ating intervention because of the new system na GEO reference, na GEO tag, may validation, may form. Then tukoy natin sa ganun na pamamaraan. At ang isang pinaka-advantage nito ay hindi natin nadidelay yung request nila. Unless na lang, nung mga nakaraang linggo ay inaantay pa natin yung mga seeds natin. But for now, andyan naman yung karamihan sa ating. So, for the whole year, 2 cropping season, a total of 11,000 ba o sobra magkano yung pondo? Actually, yan ay pondo pa ng COVID at ngayon sila nagbigay. Maaaring ganun, but continuous naman yung funding natin at meron ba tayo sa BAA na ipinamimigay. Hindi ko na masakto yung target natin dyan? Buong figure dahil hindi ko nadala yung aking technical documents kasi marami rin tayong pinanggagalingan ng ating binhi. But for the RCEP and that of the Alpas, yun ho, 11,000. 11,000. So, yun, hindi nakababang pondo, items ang dumating. Okay, dun sa BAA, ano ang kaakibat ng binhi na na-procured ho natin at ito handa, ibinabamahagi na ho natin? Of course, nakasama dyan yung fertilizer. Okay, na mahal na masyado. Yung ating few machineries dahil alam naman natin ang yearly budget na hindi naman pwedeng puro machine na lang. But meron din tayong pakonti tractor, konting tracer. But these equipments and machineries are will be awarded sa organized farmers and it has the criteria kasi baka magtatanong ng iba na pwede ba silang magkuha? Pwede as long as you comply with the criteria. The criteria, requirements. Yes. Okay. So, yun ang as far as the Alpas, ARPES, at saka yung BAA na puro magandang balita sa ating mga magsasaka, lalo na yung mga nagtatanim, especially for this second cropping or dry cropping season na ito up to March, diba, Director? Na so magandang balita ho yun. Ano pong dapat nilang gawin? Simple lang ho. Una, magkipag-ugnayan tayo sa MAPAR. Ito yung dati kong sinasabi pa. At saka ito yung parati kong pakiusap na pag ang farmer dapat tumungo kay municipal MAPAR officer. Yun ho ang kausap natin. Hindi ho doktor, hindi ho police, kundi kay municipal MAPAR officer. At hindi din ho sa Facebook dahil minsan hindi natin nakikita yung proseso. But you can also message us through the messengers na kailangan nyo ng ganito. Magkipag-ugnayan sa municipal MAPAR officer, tapos kunin nyo ang requirements, mag-GEO tag kayo, o GEO reference, then magkaroon kayo ng request sa amin. Nang sa ganun ay malalaman namin. Doon sa request naman, dapat ito ay specific kung anong gusto nyo. Kasi karamihan sa request ay nagsasabi lang kailangan ko ng farm inputs. Ang dami nating farm inputs. Ano ba ang gusto mo? Palay ba to? Mais ba to? Ito ba ay seeds ng high value crops? O ito ba ay machineries? So, ganun ho ang dapat nilang gawin. Tapos, ipakita nila sa ating municipal MAPAR officer. Then, susunod nun ay magpa-follow up lang sila dahil gano'n naman ang sistema, binababa natin. Then, si municipal MAPAR officer, papunta yan kay provincial office para i-validate. Then, provincial office will endorse to us ano yung request ng ating mga partner. Ayun, ang mga proseso, napakadali ho lamang. It's the networking, coordination, no, na, at saka pasipag lang ho, at saka yan lang po ang sekreto dyan. So, Director, dito sa remaining activities ho natin na isinusulong, ano yung mga
gawain pa ho natin na maganda towards sa pagtaas ng anet kita, Director? Ang dami pa ho nating kailangan gawin to sustain the food security. Dahil nandyan yung pandemic at nandyan pa yung dapat ma-increase natin ang ekonomiya despite of this challenge. Una, we try to look for the improvement ng ating mga pre- and post-harvest facilities natin. Sa pre ay tinitignan natin yung long-term plan on how to improve the irrigation system. Okay. Yung small or communal irrigation system para doon sa mga rain-fed areas. Okay. And also, this time, we piloted the upland rice. Upland At rice. nag-procure na rin si MAFAR in support to that pilot project with the JICA ng upland rice. Then we are also looking, under study natin, yung floating rice together with the field rice. Pero hindi pa namin masasabi kasi under study pa siya. But our thinking here is to maximize the potential of the Bangsamoro pertaining to the rice industry. Mapataas man yan, mapapatag man yan, at saka sa floating. Doon sa marshy areas. Yes, meron tayong nakita sa Thailand na pwedeng potential sa Mars area. But that's all subject for further study and feasibility. Trial. Yes. Then, meron din tayong ginagawa na hybrid derby. Okay. Dahil, Contest. Yes, dahil ito ay kailangan natin makita na ang ating thinking and our production should also increase and the technology as well. Why? Dahil lumiliit na ang production area, converted into urbanization or industrial, in other way around. Housing, mga ganon. Yes. So dapat, ang mangyayari sa atin ay tataasin ang ating production despite naliliit ang ating area. Okay. Ang hybridization, ang isang nakita ng research team ng national, ay isang solusyon at mechanization. Then in the case of the farm, sinusubukan na natin in different variety. But in fact, yesterday, we have the planting festival on the hybrid derby. So, 13 rather. 13 Out of 25, naging 13 na lang. Then, should be top 3 to be recommended na hybrid seeds na we can apply in the areas of Bangsamoro. So, yan ang trial natin na ngayon. Okay. So, yun yung ating mga west forward na ginagawa to sustain and increase the production in the barn. So, yun bang ma-partner ho natin dun sa mga varieties ay yung mga private companies? Opo. At the same time, private and also the public like Field Rice. Also national government. And also the suppliers from the private na nagtitest ng iba't ibang variety. Okay. Then, ating NIA, kasama natin because of the water system. Yes. We want to invite them and encourage them. Kung wala naman sila tubig, wala tayong palay. Yun yung buhay ng ating palay. Even the person itself okay. is sa tubig pa rin. So, itong ginagawa natin na approach ay masyadong harmonized at saka integrated with the other line agencies or ministries. Well coordinated. Yes. Ika nga. Okay, yung after the derby, that is a part or highlights na pwede natin masabi sa national sa ating Rice Awareness Month. So, ano pa yung mga gagawin pa ho natin sa Rice Awareness Month for this year? Yes, aside from the derby, we did also yung school on air last week. Gusto natin i-promote na we have a lot of things doing for the rice production. For the next is, of course, normal yung distribution, monitoring, increase of production. We're also trying to do yung more diversified farming system. Hindi lang palay, baka kikita pa sila ng other crops or other livestock system within that. So, isa yun sa inaaral natin ngayon on how to integrate yung mga ganong konsepto. Kasi ending, gusto natin ng mga farmer natin ay kikita. Mag-improve din ang kanilang buhay. Magkaroon ng sustenance sa kanilang daily living. Okay. So, yung plano na poster making contest, cooking contest, yung ano pang quiz bee sa Rice Awareness, post-through ba ito at kailan? Ito ay ina-under review namin, tinitignan natin yung kanyang impact pagdating dun sa advocacy natin on rice awareness. But most probably, it should be pushed through dahil gusto natin na everybody should be involved and everybody should be informed. And we want to encourage different talent in order to promote yung ating rice industry in any other means. Para nang sa ganun, ay malalaman ng kabataan, ng
mamamayan natin na ang palay ay napakahalaga. Dahil parati natin nire-remind niya na bawal magsayang ng kahit isang butil ng kanin dahil ang isang butil ng kanin pwedeng magsalba ng isang buhay. Okay. So when is the tentative na gagawin ka? We have remaining 4 days more to go ang ating month of November. I think kung kaya pa ng schedule pati within this month or most probably baka December. But, first week? Yes. Something? Tinitignan pa rin natin yung impact pati yung readiness ng ating mga kasamahan to really observe. But nevertheless, prior to the ceremonial lang kasi ang sinasabi ni Ma'am, we did a lot in support to the Rice Awareness Month. Kagaya ng sinasabi namin, graduation ng Upland Rice, derby, then yung ating ceremonial distributions, then of course, yung mga crop cuttings natin na ginagawa. Okay. So, not unless siguro may sasabihin ho kayo na hindi pa natin napag-usapan because I don't want to, hindi ko gusto na tanungin pa kayo kung may problema ba, ano may challenge ba, wala. Kasi kita ko naman is halos smoothly done. Oh, okay. So message na lang po ninyo sa Rice Awareness Month na iparating kay Babo, kay Bapa sa ating mga kapartner, no? Yung mensahe, magandang mensahe ng taunang pagdiriwang ng Rice Awareness Month. Director? Sige po. Una sa lahat ay binabati namin kayo ng masaganang buwan ng bigas or Rice Awareness Month sa atin lahat at naway itong buwan ng rice or Rice Awareness Month ay magbigay alaala sa atin sa kahalagahan ng pagtitipid at pagkain sapat lamang ang dapat wag tayong magsayang ng kahit isang butil dahil marami tayong kababayan na hindi nakakakain, minsan kulang ang pagkain, minsan kahit may pera wala silang mabibiling bigas. So ganun ho kahalaga ang ating bigas na kung saan natin pinapaalala na bawat mamamayan ay kasama dito. At pinakahuli, isipin sana natin sa bawat kinakain natin ay may nandyan ang farmer. Hindi mo sabihin, mapaprutas man yan, mapabigas man yan, high value crops. Bawat subo natin, isipin natin ang mga bayani nating mga farmer na silang nagpagod magtanim ng ating mga nakakain. Okay. So, yan po mga kaibigan ang kanyang mensahe tungkol po sa Rice Awareness Month. Pakaisipin ninyo na ang pagtitipid, ang ating huwag pagsayang ng bigas, ang pagkakaroon po ng value nung bawat butil na mahuhulog dapat po ay meron pong buhay na sasagip. At kaya kung gaya ng sinabi niya, ang ating mga magsasaka at mangingisda ay mga bayani, sila po nagpapakain at sila po ang nagbibigay buhay sa ating lahat. So yan po ang kabuuan ng ating puntalakayan at magbabalik po tayo para sa ating price monitoring update. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Paano magparehistro? Dalhin ang mga sumusunod: 2x2 ID picture na kinunan di hihigit sa 6 na buwan, orihinal na kopya na titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID na alinman sa mga sumusunod: National ID, Social Security ID, Government Services Insurance System, Unified Multipurpose Identification, Postal ID, TIN card, Passport, Professional Regulatory Commission ID, Overseas Workers Welfare Administration, Integrated Department of Labor and Employment Card, Voters ID,
Senior Citizens ID, and School ID para sa mag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Nasa price monitoring update na ho tayo, kaya ito po ay magiging giya sa ating pong mga mamimili at nagpapabili ng kanila pong mga agri and fishery products. Ito po ay hango po sa report na kuha po ni Dato Teng Lipules, no, na siya pong in charge ating magkuha ng mga report. At ito po mga kaibigan, ang presyo po ng ating palay ngayon ay nasa 13 to 14 pesos ang per kilo. Yan po ang weight, ano ha? Ang ating pong white corn ay 17 pesos, habang ang yellow corn ay 13 to 14 pesos ang per kilo. Dadako naman ho tayo sa ating mga bigas, ang ating pong mga best rice o itong mga imported, no, gaya ng Yasmin at saka yung Princess, no? Hindi naman sa pinopromote yun ha. Nasa 41 to 42 pesos ang per kilo. Ang sinanduming na atin ito ay 37 pesos, ang 7th Thunder ay 36, habang ang masipag ay 34 kasama na ang M1. Sa atin namang mga isda, ang bangus ho natin ngayon tumaas ha. Ang bangus ay 200 pesos na ang per kilo. Ang tilapia ho natin ay 180. Ang barilis ay 340, hindi talaga nagababayan. Ang galunggong ay 180, pati na po ang barilison. Ang tayang din ho ay 180, habang ang hito ay 180. At ang ating dalag, no, ay tumaas ito ha, 200 pesos ang per kilo. Dadako naman ho tayo doon sa ating mga dried fish. Ang dilis ay nasa 400, bumaba ng konti, 400 pesos ang per kilo. Ang ating katambak ay 350, ang tuyo ay 170. Bumaba ng konti ha. Para po naman sa presyo ng ating baka ngayon, ang laman ay 320, habang ang ribs ay 220. Sa chicken naman natin, o manok, broiler ito ha, 160 ang per kilo. Ang native chicken ho natin ay nagre-range ng 270 to 350 kung dressed na po ito. Para po naman sa ating mga itlog, ang per tray ng XL ay 195. Ang large ay 180, habang ang medium ay 160 at ang small ay 150. Dadako naman ho tayo sa ating pong gulay. Ang kamatis ho natin ngayon ay 80 pesos ang per kilo, tumaas ha. Ang repolyo ay 80, ang talong ay 60. Ang sibuyas ho natin ay 130, habang ang luya ay 130 din. Naghabulan ito ha. Ang bawang ho natin ay 140. Ang ampalaya 90, mataas ha. Ang ating pong pepino ay 40. Ito pong okra per bundle pati pechay ay nasa 10 to 15 pesos. Ang Chinese pechay ho natin ay 70 at ang carrots ay 90 pesos. Sa atin namang mga prutas na available ho ngayon, ang mangga ay nasa 100 pesos ang per kilo. Ang watermelon po natin ay 40. Ang bayabas o guava ay 50 pesos. Ang avocado ho natin ay 70, tumaas ha. Ang pinya po ay 50, habang ang ating pong saging na lakatan ay nasa 60 pesos ang per kilo. Doon po naman sa presyo ng ating pong mga abono na kailangan ng mga magsasaka at hirap na hirap sila, lalo na sa mga palay na mura, pero ang presyo ng abono ay tumaas, doble. Ang presyo ng complete fertilizer, nagre-range ito siya 1,450 to 1,005, kasama na ang urea o itong 4600. Ang potassium sulfate ho natin mga kaibigan ay nagre-range yan siya ng 850 to 890 ang per bag. At ang ating Moria Tumputas o 0060, ito po ay 1,005 ang per bag. Sa presyo naman ng ating kopra, mga kaibigan, ito po ay hango po sa ulat ng Philippine Coconut Authority dito po sa VARM, headed by Manager o Director Haji Marina Wahab. Sa basilan po, mga kaibigan, ay 25 pesos ang farm gate price ng ating kopra. Ang Lanao del Sur ay 40 pesos, ang Maguindanao and Cotabato City ay 42 pesos,
habang ang nasa Sulu ay 30 at ang Tawi-Tawi ay 38 pesos. So ang regional average po na presyo ng ating pong kopra sa VARM ay 35 pesos ang per kilo. Yun po mga kaibigan ng kabuuan ng ating pong price monitoring update at magbabalik po kami para po sa ating mga ilang mapaalala, reminders at marami pang iba. Pagkalipas lamang ito. Ikaw ba ay may lupaing sakahan? Gusto mo bang magkaroon ito ng sariling titulo? Huwag mangamba at maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Narito ang mga kwalifikasyon upang maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Isang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 15 taong gulang sa oras ng pagkakakilanlan o pag-screen ng mga benepisyaryo. Hindi nagmamay-ari ng lupain o nagmamay-ari ng mas mababa sa 3 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Pumapayag na magbayad ng amortisasyon, pumapayag na linangin o paunlarin ang lupain, at dapat ay residente ng parehong barangay o munisipalidad kung saan matatagpuan ang lupain. Bilang karagdagan sa nabanggit na kwalifikasyon, ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga komersyal na bukid ng plantasyon ay maaaring maging kwalipikadong Agrarian Reform Beneficiary kung nagtatrabaho na sila noong Hunyo 15, 1988 sa pagmamay-ari ng lupain na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Harris at Harisa, ang opisyal na mascot ng Agrarian Reform Services ng Mafar BARM sa mga numerong 0967-540-3615 para kay Harris at 0905-937-0728 para kay Harisa. Yes mga kaibigan, sana marami kayong napulot na kapakipakinabang para po sa ating pagtaas ng ating ani at kita sa ating pong isang buong oras na episode na kung saan sana po doon po sa mga areas no na continuous yung mga info caravan, yung mga ginagawa ho nating pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga magsasaka, goal lang ho natin yan, ang iba't ibang sektor ng ating palay, ng ating pong mais o corn, po sa ating livestock, sa ating agrarian reform. Tuloy-tuloy lang ho ninyo. At this coming next week, ay magkakaroon po ng info caravan ng ICTS, of course, suporta sa Agriculture and Fisheries Program. Diyan po sa may Datu Hofer. At dito ay pag-uusapan din ang georeferencing, yung mga tagging po natin at ano pang mga serbisyo hinggil sa agrikultura at sa fisheries. At alam mo ninyo, ang Datu Hofer, karamihan po diyan ay mga kapatid po nating mga native o IPs o Taduray. Kung kaya tayo din po ay makikisa doon tungo po sa paglago din ng kanilang mong pamumuhay at siyempre po ng kanilang pong pamayanan. Kaya huwag niyong kakalimutan siyempre ang ating pong pasasalamat sa ating pong mga partner stations, gaya po siyempre ng Radyo Bida, ang 882 kHz, ang DXIZ ng Voice FM, ang 92.1 MHz dito po sa lungsod, ang DXTC na radyo natin Hap FM, 95.9 MHz. At siyempre, ang ating pong bandira, itong DXGN Radyo Bandera, 105.3 MHz. Ang of course, tayo din po ay napapakinggan din diyan at papasalamat po natin sa DXUP diyan po sa may UP 105.5 MHz ang kanilang talahapitan. At syempre diyan po sa Special Geographical Area ng Kabakan ang DARE FM 89.7 MHz. So ang ating pong Maguindanao Sky Cable naman ay napapanood din tayo sa the same time sa Channel 4 and 33. Kaya maraming salamat po sa inyo. At syempre pa sa bumubuo po ng ating pungkas mula pa sa ating balitan, ating mga newscasters, sina Van, of course, si Nesrain, si Naima, at si Ma'am Connie, ang ating pong mga provincial newscasters. Thank you very much sa inyo, maging sa bago at yung mga luma na nakakarating po sa atin, sa inyong lahat, ang mga ginagawa ng mga probinsya. So, sa ngalan siyempre ng ICTS with Ma'am Engineer Mustripa Mago and Engineer Imay Ulama,
No? Thank you very much po sa inyo. At syempre po mga kaibigan, sa buong pamunuan po ng ating MAFAR BARM, headed by our Minister, Dr. Muhammad S. Yacub, 10 po ng kanyang mga directors, no? Mula sa ating admin, si Ma'am Julie, and of course sa ating agriculture, walang iba kundi si Engineer Ismail Giamil, no? Sa ating fisheries sector naman ay si Dr. Mac Mamalangkap. Ang ating pong director naman ng Agrarian Reform, si Dr. Kikay, no? Ang ating pong meron ho tayo ngayon mga bago, mga Bangsamoro Director General for Agriculture. Ito po si Dr. Daud K. Lagasi, at sa fisheries naman ay si Director Pendaton Patarasa. Ang agrarian reform pa po, hindi pa po natukoy, no? At yan po ay ating maalamin sa mga susunod pa natin pagtatanghal. At ito pa mga kaibigan, ang inyo pong abang lingkod. Palaging nagsasabi maraming salamat po sa inyo, sa inyong suporta, sa inyong pakikinig. Sa Hadja Diggs Rahman Abdullah, nagsasabing isang magandang araw po ng Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform.